Ayan. Hi guys, good afternoon. Welcome to my YouTube and you are in the Seaman Discarte channel. My name is Maricel and I am your host this video. Pag-uusapan natin ngayon kung saan nga ba maganda mag-invest si Seaman. Ito po ay base sa aking experience at base sa aking opinion at base na rin sa mga nalalanghap ko na mga testimony ng mga kasamahan kong marino at ma-experience na sa pag-i-invest. Okay? So, simulan na natin. Huwag na natin patagalin. Okay. So, saan po ba tayo maganda mag-invest bilang mga marino, no? So, sa tagal-tagal kong nagbabarko, ngayon ko lang naisip na mag-invest dahil una, nagwaldas talaga ako, nag-enjoy talaga ako sa aking pag first time marino. That was 2008. Talagang nag-enjoy talaga ako. Talagang hindi ko naman pinagsisihan kasi nakita ko naman ang mga lugar at ang sarili ko kung saan ako napupunta at kung saan napupunta ang aking mga kinita noon. So, ngayon, dahil after the pandemic, natalo tayo, nagsisimula tayo uli. Dahil sa buhay, hindi naman lahat wala tayong pag-asang magsimula. Hindi naman lahat wala tayong pagkakataon na magbumangon uli. So, kapag hiniling natin na magsimula tayo uli, laging may pag-asa, laging may chance. Okay, so simulan ko na kung saan tayo maganda mag-invest. Mga marino, at ito ang natutunan ko sa mga pagkakamali ko sa nakaraan. Una-una, maganda pala mag-invest sa church. Okay? So, hindi ko sasabing lahat ng kinita nyo, ibigay nyo sa church. Ang sinasabi ko lang is, isa sa magandang investment natin ay ang church. Nakalagay po yan sa Bible. Okay, sa mga kapwa ko marino, alam naman natin na ang trabaho natin ay hindi talaga galing sa atin. Iyan ay biyaya ng Diyos. So, kung ikaw ay hindi marunong magbalik ng utang na loob or magbalik tanaw or pagkakilala mo na ang trabaho mo ay galing sa Panginoon, yan ay anytime pwedeng mawala sa'yo. So, bilang pasasalamat at bilang pagbigay honor sa ating Diyos, ay isa yan sa the best na investment natin is ang church. Okay? So, yung unang ani ng iyong paghihirap ay ibigay mo sa Kanya. Nasa sayo na kung magkano. Normally, sa ibang church is 10%. But nasa sayo na, nasa puso mo na kung magkano yun. Okay? So, alam mo naman na pagdating sa mga ganyang usapan is napaka-sensitive ng ibang church. So, pero, pag-uusapan natin kung saan ang the best na investment is isa yung church. Okay? Dahil pag kinilala mo at ino-honor mo na ang trabaho mo ay galing sa Kanya, marami pang trabaho at pagpapalago sa negosyo ang ibibigay niya sa iyo. Pagpapalain Kanya sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. 'Di ba sabi nga, huwag tayo mag-impok dito sa lupa. Mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Okay? So, nasa sayo na kung paano mo i-interpret ang salita na yan. Okay? So, isa sa mga the best investment natin is ang church. Okay? So, nasa puso mo na. Nasa puso mo na yan. Kung alam mo na yan kung magkano, hindi naman yan required na 100% na pinapaghuran mo is kailangan ibigay mo sa church. Ang nasa puso mo. Okay? So, church is one of the best investment. Pangalawa, saan ba ang the best investment na maganda para sa ating marino? Negosyo. Magnegosyo ka, pwede kang maghanap ng pwesto sa palengke, pwede kang magnegosyo sa online, pwede kang mag-invest sa stocks, kung magaling ka sa stocks, sa mga crypto, nasa sayo yan. Pero nasa sayo kung paano mo dalhin ang iyong negosyo. Kaya kahit maliit lang na mga kinikita is talagang natin. Alam naman natin na sa business may pera talaga. Lalo na pag nahanap mo yung negosyo na talagang
fit sa iyo, na talagang bagay sa iyo, tingin mo kikita, talagang hindi posibleng yayaman at yayaman ka. Marami nang yumayaman sa negosyo, di ba? Sa mga beauty products, sa mga grocery store, o di ba? Sino bang yumayaman sa negosyo na nagsimula sa wala? Kaso lang magaling talaga sila sa negosyo, di ba? Si SM, si Rosmar, si Brilliant, sino pa ba? Marami pa ang nagsimula na nagsimula sila sa maliit. Tapos dahil magaling sila sa negosyo, na palago nila si Mang Inasal, 'di ba? Si KFC, 'di ba? Maraming mga stories na mapupulutan talaga natin ng inspirational. Okay? So, hindi ko sabing ako ay successful business din dahil ako ay nagsisimula lang, nagtsatsaga lang ako sa palengke, then nagtsatsaga lang ako sa online. Pero, isa sa mga natutunan ko sa buhay, kung may pagkakataon tayo at nabibiyaan tayo ng pagkakataon na pasukin ang mga magagandang negosyo, talagang why not, 'di ba? Sipag at tiyaga talaga ang kailangan, ang puhunan. Okay, so pangatlong investment ay ang lupa. Lupa kasi pag nabiyaan ka ng pagkakataon na pwede kang mag-invest sa lupa, like sa mga pwede mong taniman palayan o sa mga probinsya, 'di ba? Or else pag nasa Manila ka or nasa Luzon ka, or actually kahit saang lugar naman sa Pilipinas, ang lupa talaga magandang investment kasi pwede mong parintahan, or else pwede mong kung ano-ano pang ilagay mo sa lupa mo, pwede mong i-buy and sell, pwede mong parintahan, pwede mo siyang ang patayuan ng kung anong mga commercial, tapos iparentahan. Okay? So, lupa is napakagandang negosyo. Okay? So, that is number 3. Okay? Na swak sa ating mga marino. Okay? Pero pag hindi kaya ng bulsa, wag natin pilitin kung ano lang ang kaya. Mag-sari-sari store na lang tayo, magnegosyo tayo, sari-sari store. Kung kaya naman ng grocery, mag-grocery tayo, magnegosyo tayo ng grocery. Kung ang binigay sa atin na blessing is pang sari-sari store lang, tanggapin na lang natin. At least, isa yan sa magandang investment natin is ang number 2, negosyo. And then, number 3, lupa. And then, number 4 is apartment. Isa sa magandang negosyo din yung apartment. Okay? So, umiyak na naman yung aking pamangkin. Laging may background na ingay. Okay. So, apartment is napakagandang investment din. Dahil, kumbaga, tayo mga marino, hindi naman habang buhay, nasa barko tayo, di ba? At saka sa pagtanda mo, ako nga, laking pagsisisi ko talaga kung bakit hindi ko pinasok yan. Pero, kung kukwentahin ko, hindi rin naman kasya kung sakaling nagpatayo ako ng apartment. Okay mga kaibigan, so sa summary ng ating pag-uusap, the best na mga negosyo na papasukin natin is the best investment na papasukin natin is church. Siyempre, investment sa church, mag-invest tayo sa church. Pangalawa, sa business. Pangatlo, sa lupa. And then, pang-apat, sa apartment. Okay? Kung sobrang yaman mo na, pwede ka naman magpatayo ng condominium. May magandang investment din yan. Or else, magpatayo ka ng mga subdivision. Kung sobrang laki na talaga ng negosyo mo. Pero kung mga simple lang nakagaya natin, pwede na tayo kung ano yung meron lang, kung pwede na tayo sa sari-sari store or sa online. Okay? Pag sinuwerte at bininas, pwede tayo mag-upgrade. Okay? So, maraming salamat, at actually marami pang investment na pwede nating pasukan ng mga marino. Pero ito lang yung natutunan ko sa buhay na talagang pagtanda natin. Kung naghahanda tayo sa pagtanda natin, na hindi tayo talo, ito yung mga magagandang investment na pwede nating pasukin. Isa sa mga magagandang suggestion na pwede nating pasukin. So, God bless you, and hope na may natutunan ka sa video na to. At ano man ang mga background na music, na ingay na naririnig nyo, pagpasensyahan nyo na po, ha? Dahil dito sa bahay, merong aso at merong baby. So, pagpasensyahan nyo na po. And please, help me to share, like, and subscribe. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe para lalo akong
maganahan or ma-inspired sa paggawa ng mga video na makakatulong para sa iyo. Okay, tandaan ng channel na ito ay para sa mga marino, mga latis, sa mga nagbabalak pa lang na maging seaman, at least magkakaroon kayo ng tips and ideas and advice kung paano nga ba ang buhay barko, paano magbarko, at kung ano bang mga diskarte na gagawin natin. So once again, my name is Maricel, and this is the Seaman Discarded channel. God bless you and bye-bye!